Natuklasan ni Amelia de la Vega na ang kanyang fiancé na si Mateo at ang kanyang stepmother na si Clarice ay lihim na nagkakaroon ng relasyon sa opisina ng kanyang ama sa araw ng anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. Ang pagkamatay ba ng ina niya ay isang aksidente o isang masalimuot na plano ng isang matagal ng kalaban? Magsisimula ang kanyang paghihiganti, pero makakaya kaya niyang matuklasan ang katotohanan at makamit ang katarungan para sa kanilang pamilya. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso, isang kwentong susubok sa tatag at pananampalataya natin sa pag-ibig. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano ka babangon kung ang mismong mga haligi ng iyong buhay ay gumuho dahil sa kanilang kataksilan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amelia sa unang kabanata na pinamagatang Ang Dugo sa Rosas. Huminto ang musika, nagbibigay daan sa katahimikan bago magsimula ang kwento. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga de la Vega ay nababalot ng isang marangal na katahimikan. Ngayong araw ang ika-5 anibersaryo ng pagkamatay ni Althea de la Vega, ang yumaong ginang ng tahanan. At para kay Amelia, ang araw na ito ay sagrado. Maingat niyang inilapag ang isang puting rosas sa harap ng malaking larawan ng kanyang ina na nakasabit sa grandiosong pasilyo. Sa larawan, ang ngiti ni Althea ay tila nagbibigay liwanag pa rin, isang paalala ng pagmamahal na minsan ay pumuno sa bahay na yon. Napapikit si Amelia, nilalasap ang samyo ng mga bulaklak na tila bayakap mula sa nakaraan. "Ma," bulong niya sa hangin, 5 taon na po. Pero ang sakit, narito pa rin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, gumulong sa kanyang pisngi, isang perlas ng pangungulila. Pinunasan niya ito kaagad. Ayaw niyang magmukhang mahina, lalo na sa araw na ito. Kailangan niyang maging matatag para sa alaala ng kanyang ina at para sa kanyang ama, si Don Rafael, na tiyak ay mas higit pa ang pasanin sa puso. Ilang sandali pa, hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang mapapangasawa, si Mateo, ang lalaking ipinangako sa kanya ang buong mundo, ang kanyang magiging kanlungan. Nakahanda na ang isang maliit na salo-salo para sa kanilang pamilya, isang paraan upang alalahanin ang kanilang yumaong ina. Si Mateo, bilang bahagi na ng pamilya, ay dapat naroroon. "Mateo," mahinang tawag niya habang tinatahak ang pasilyo patungo sa hardin. Walang sagot. Sinubukan niya ang silidaklatan, ngunit wala rin ito roon. Habang papalapit siya sa pribadong opisina ng kanyang ama, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ito malakas, isa lamang mahinang hagikgik. Isang hagikgik ng isang babae. Sinundan iyon ng isang pamilyar na boses ng lalaki, bumubulong ng mga salitang hindi niya mawari. Kumunot ang noo ni Amelia. Imposibleng si Papa iyon. Alam niyang nasa kanyang silid ito at nagpapahinga. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng opisina. Bahagya itong nakaawang. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa maliit na siwang. At doon, ang mundo niya ay gumuho. Ang unang nakita niya ay ang Amerikana ni Mateo, basta na lang inihagis sa isang silya. Pagkatapos ay isang pares ng takong na pamilyar sa kanya. Ang sapatos ng kanyang madrasta, si Clarice Reyes, at sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa mahogany, ang mesa kung saan pinipirmahan ng kanyang ama ang mga mahahalagang dokumento, naroon sila, si Mateo at si Clarice. Magkayakap, magkahalikan. Ang kanilang mga kamay ay nasa mga lugar na hindi dapat. Ang kanilang mga hininga ay nagsasanib sa isang paraan na sumunog sa kaluluwa ni Amelia.
parang may pumigil sa kanyang paghinga. Hindi siya makagalaw. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang marahas na pagkabog ng kanyang puso. Sa araw ng kamatayan ng kanyang ina, sa opisina ng kanyang ama, ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya, ang sakit ay hindi mailarawan. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa puso. Isang ungol ng pagtataksil ang namuo sa kanyang lalamunan. Itataas na sana niya ang kanyang kamay upang itulak ang pinto. Handang sumigaw, magwala, at ibuhos ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman niya. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, isang malakas, ngunit mahinahong kamay ang humawak sa kanyang braso, pumipigil sa kanya. Napalingon siya, gulat at nanginginig. Nakatayo sa likuran niya ang kanyang ama, si Don Rafael. Ang mukha nito ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata niya ay nag-aalab sa isang apoy na matagal nang kinikimkim. May sakit, oo, ngunit meron ding isang nakakakilabot na determinasyon. Papa, halos pabulong na sabi ni Amelia. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ibinaba ni Don Rafael ang isang daliri sa kanyang mga labi, isang hudyat na manahimik. Pagkatapos ay yumuko ito at bumulong sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo na tumusok sa kanyang pandinig. "Huwag ngayon, anak," sabi nito sa isang boses na puno ng kontroladong galit. "Mas maganda ang palabas bukas." Napatitig si Amelia sa kanyang ama. Hindi maintindihan ang sinasabi nito. Ngunit ang higpit ng pagkakahawak ni Don Rafael sa kanyang braso at ang matalim na tingin nito sa nakaawang na pinto ay nagsasabi ng isang bagay. Ang bangungot na nasaksihan niya ay hindi ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. Ang buong magdamag ay isang malaking bangungot para kay Amelia. Walang tulog, walang luha. Tila naubos na ang lahat ng kanyang emosyon at napalitan ito ng isang malamig at matigas na bagay sa kanyang dibdib. Ang mga salita ng kanyang ama ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas maganda ang palabas bukas. Ang bukas na yon ay ngayon, ang araw ng kanyang kasal. Ang Manila Cathedral ay nagniningning sa karangyaan. Libo-libong mga puting bulaklak ang nakapalibot sa altar at ang mga pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas ay naroroon, nakasuot ng kanilang mga pinakamahuhusay na damit. Lahat sila ay narito upang saksihan ang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Ngunit ang hindi nila alam, sila ay mga manonood sa isang hukuman, hindi sa isang kasalan. Nakatayo si Amelia sa harap ng isang malaking salamin sa silid ng nobya. Ang kanyang suot na gown na idinisenyo ng isang sikat na couturier ay perpekto. Ngunit ang babaeng nakikita niya sa refleksyon ay isang estranghero. Ang mga mata nito ay walang kislap, ang nangiti ay pilit. Isa itong maskara, isang perpektong maskara upang itago ang durog na pusong nasa likod nito. "Anak, handa ka na ba?" tanong ni Don Rafael na pumasok sa silid. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa parehong determinasyon na nakita ni Amelia kagabi. Tumango si Amelia, hindi nagtitiwala sa sarili niyang boses. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ama. Ang higpit ng kanyang kapit ay nagsasabi ng lahat ng kaba at takot na hindi niya masabi. Ito na, walang atrasan. Habang sila ay dahan-dahang naglalakad sa pasilyo, ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Narinig niya ang mga bulungan ng paghanga. Napakaganda niya. Bagay na bagay sila. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang buong relasyon nila ay isang malaking kasinungalingan at siya ay gaganap sa huling pagkakataon bilang ang mapagmahal na nobya. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Mateo.
Ang kanyang nangiti ay nakakasilaw, puno ng pagmamalaki at tagumpay. Sa tabi niya, sa hanay ng mga pangunahing abay, ay si Clarice na may ngiti ng isang mapagkunwaring ina. Ang mga mata ay nagpapahiwatig ng kanilang lihim na tagumpay. Ang kanilang mga mukha, ang mga mukha nilang puno ng kasakiman at panloloko. Iyon ang naging lakas ni Amelia, na wala ang kanyang kaba. Napalitan ito ng isang hanging bakal na nakapalibot sa kanyang puso. Nang ihatid siya ng kanyang ama sa altar, marahan nitong pinisil ang kanyang kamay at bumulong, "Ako ang bahala." Ang seremonya ay nagsimula. Ang mga salita ng pari ay tila lumulutang lamang sa hangin. Ang isip ni Amelia ay nasa iisang bagay lamang, ang hudyat. Mateo Sandoval, sabi ng pari, "Tinatanggap mo ba si Amelia de la Vega bilang iyong may bahay na mamahalin at igagalang sa hirap at ginhawa?" "Opo, Padre. Buong puso ko siyang tinatanggap," sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kasinungalingan habang nakatitig kay Amelia na may paghanga. Pagkatapos, bumaling ang pari kay Amelia. Ito na ang sandali. Ang buong simbahan ay natahimik, naghihintay sa kanyang sagot. "Amelia de la Vega, tinatanggap mo ba si Mateo Sandoval bilang iyong kabiyak na mamahalin at..." Hindi na pinatapos ni Amelia ang pari. Dahan-ahan siyang huminga ng malalim. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Mateo, pagkatapos ay sa mga mata ni Clarice. At sa wakas, ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang ama. Tumango siya, isang maliit ngunit malinaw na hudyat. Tumango rin si Don Rafael. Sa isang iglap, ang malaking puting screen sa likod ng altar na dapat sana ay magpapakita ng mga larawan ng kanilang pagmamahalan ay biglang umilaw. Sa simula, ang mga tao ay naguluhan, ngunit nang lumitaw ang imahe ng pamilyar na opisina ni Don Rafael, ang bulungan ay nagsimula. At nang lumabas sa screen si Mateo at Clarice, sa isang mainit at mahalay na tagpo, ang mismong eksenang nasaksihan ni Amelia kagabi. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang pumuno sa buong katedral. Ang katahimikan ay nakakabingi. Walang sino man ang makapaniwala sa kanilang nakikita. Pagkatapos, ang katahimikan ay nabasag ng mga impit na tili, ng mga bulungang puno ng galit at hindi paniniwala. Ang kasal ay naging isang iskandalo sa harap ng buong alta sosyedad. Ang mukha ni Mateo ay namutla. Ang kanyang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Si Clarice ay napasigaw, tinatakpan ang kanyang mukha sa kahihiyan. Kalmado, kinuha ni Amelia ang mikropono mula sa kinatatayuan ng pari. Ang kanyang boses nang siya ay magsalita ay malamig, ngunit matatag. Umalingaw-ngaw sa buong simbahan. "Ang sagot ko po ay hindi," sabi niya, nakatingin pa rin kay Mateo. Ang kasal na ito ay isang malaking pagkakamali. Ang kaguluhan ay sumabog, ngunit bago pa man makagawa ng anumang hakbang, sina Mateo at Clarice, ang mga security guard na nakahanda na, ay mabilis na lumapit at pinalibutan sila. "Mr. Sandoval, Miss Reyes, kailangan niyo nang umalis," sabi ng pinuno ng security sa isang autoritatibong boses. "Hindi niyo ako maaaring palayasin. Amelia, mag-usap tayo." Sigaw ni Mateo, nagpupumiglas. Ngunit huli na ang lahat. Sila ay kinaladkad palabas ng simbahan sa gitna ng kahihiyan, sa harap ng daan-daang mga matang mapanghusga. Habang nagaganap ang lahat, nanatiling nakatayo si Amelia sa altar. Isang reyna ng yelo sa gitna ng unos na siya mismo ang lumikha. Mayroon siyang isang patak ng tagumpay, ngunit ito ay may kasamang pait. Ito ay isang kinakailangang sakit. Nang tuluyan nang nawala ang dalawang taksil at nagsimulang mag-alisan ang mga bisita, nilapitan siya ni Don Rafael. Inalis nito ang belo sa kanyang ulo. "Tapos na, anak," sabi nito. Umiling si Amelia, isang naliligaw na luha, ang sa wakas ay tumulo mula sa kanyang mga mata. "Hindi pa po ito tapos, Papa. Nararamdaman ko."
Tinitigan siya ni Don Rafael. Isang bagong uri ng paggalang ang mababasa sa kanyang mga mata. Dinala siya nito sa isang tahimik na silid palayo sa kaguluhan. Doon, iniabot nito sa kanya ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Ang iyong ina, iniwan niya ito para sa iyo, sabi ni Don Rafael. Inakala kong hindi na darating ang tamang panahon para ibigay ito, pero ngayon, alam kong handa ka na. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Amelia ang kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang kwaderno. Ang paghihiganti natin kina Mateo at Clarice ay isang maliit na bagay lamang. Seryosong sabi ni Don Rafael, ang kanyang boses ay bumaba sa isang babala. Ang tunay na laban. Anak, ngayon pa lang magsisimula. Ang katahimikan sa loob ng sakristya ay mas nakakabingi kaysa sa kaguluhang naiwan nila sa labas. Nakaupo si Amelia sa isang antigong silya. Ang bigat ng kanyang wedding gown ay tila simbolo ng bigat ng kanyang nararamdaman. Ang tagumpay kanina sa simbahan ay panandalian lamang. Ang pait na naiwan nito ay nagsisimula na ng kumalat sa kanyang buong pagkatao. Lumuhod si Don Rafael sa kanyang harapan, hindi bilang isang makapangyarihang don, kundi bilang isang ama na puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata, na kanina'y nag-aalab sa galit, ngayon ay malambot at puno ng awa para sa kanyang anak. Ang kahon na hawak niya ay lumana. Ang kahoy nito ay may mga guhit na ng panahon, ngunit halatang iningatan. Para sa iyo ito, anak. Ulit niya, ang boses ay marahan. Nanginginig ang mga kamay ni Amelia habang tinatanggap ang kahon. Para itong isang relikya mula sa nakaraan. Nang buksan niya ang trangka nito, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng mga lumang papel at pinatuyong bulaklak. Ang amoy ng kanyang ina. Sa loob, nakapatong sa ibabaw ng lahat ang isang litrato nila noong siya'y bata pa, masayang nakakandong sa kanyang ina, si Althea. Ang nangiti ng kanyang ina sa litrato ay totoo at puno ng buhay. Isang ngiti na hindi na niya muling makikita. Sa ilalim ng litrato ay ang isang kwaderno. Simple lang ito. Balat nito'y gawa sa katad na kulay kape. Ngunit paghawak pa lang dito ni Amelia, ay tila may kuryenteng gumapang sa kanyang mga daliri. Ito ay isang piraso ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuklat ang kwaderno. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Althea. Hindi ito isang ordinaryong diary. Puno ito ng mga petsa, mga pangalan ng kumpanya, mga numero ng account, at mga diagram na hindi niya maintindihan. Ito ang sulat kamay ng isang mamamahayag, isang investigador, ang kanyang ina. Sa kanyang huling mga araw ay may tinutuklas na isang malaking bagay. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, binilugan ng mariin, Miguel Imperial. Kumunot ang noo ni Amelia. Papa, si Tito Miguel, ang business partner niyo? Bakit narito ang pangalan niya? Hindi agad sumagot si Don Rafael. Tumayo ito, tumalikod, at tumanaw sa bintana. Tila iniiwasan ang tingin ng kanyang anak. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Ang ina mo, panimula niya, ang boses ay basag, ay isang matapang na babae, Amelia. Masyadong matapang para sa kanyang sariling kapakanan. Palagi niyang sinasabi sa akin, ang katotohanan, Rafael, ay kailangang lumabas, gaano man ito kasakit. Nagpatuloy si Don Rafael, ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang dibdib. 6 na taon na ang nakalipas. Mayroon siyang iniimbestigahan, isang bagay na malaki at mapanganib. Sinabi ko sa kanya na itigil na isipin ang kanyang kaligtasan, ang kaligtasan mo, pero hindi siya nakinig. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa puso ni Amelia. Anong ibig mong sabihin, Papa? Humarap si Don Rafael at sa unang pagkakataon, nakita ni Amelia ang luha sa mga mata ng kanyang ama.
luha ng pagsisisi, ng takot, at ng matagal nang itinatagong sakit. Ang pagkamatay ng iyong ina, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong, ay hindi isang aksidente. Ang mga salitang yon ay tumama kay Amelia na parang isang malaking alon. Winasak ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Hindi, hindi totoo yan. Isang car accident. Sabi ng mga pulis. Isang palabas ang lahat ng yon. Ang boses ni Don Rafael ay biglang tumaas. Puno ng galit na itinago sa loob ng 5 taon. Isang palabas na pinlano ng taong tinuring kong kapatid. Pinatay nila ang iyong ina, Amelia. Ipinapatay siya ni Miguel Imperial dahil natuklasan ni Althea ang kanyang mga ilegal na operasyon. Ang sindikatong binuo niya gamit ang ating kumpanya bilang panangga. Gumuho ang mundo ni Amelia sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Ngunit ang sakit na ito ay mas malalim, mas masahol. Ang pagtataksil ni na Mateo at Clarice ay isang sugat. Ito ay ang pagwasak sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang ina ay hindi kinuha ng tadhana. Siya ay ninakaw. Bakit? Bakit ngayon niyo lang sinabi? Hikbi niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati at panunumbat. Para protektahan ka, sagot ni Don Rafael. Si Miguel ay isang halimaw na nakadamit tupa. Masyado siya ng makapangyarihan. Kung nalaman mong pinatay niya ang iyong ina noon, anong gagawin mo? Susugod ka ng walang armas. Ilalagay mo lang ang sarili mo sa kapahamakan. Kaya tiniis ko ang lahat ng sakit na ito ng mag-isa. Naghihintay ng tamang panahon. Naghihintay na maging handa ka. Tiningnan ni Amelia ang kwaderno sa kanyang mga kamay. Hindi na ito isang simpleng alaala. Ito na ngayon ang huling habilin ng kanyang ina. Isang misyon, isang sigaw para sa katarungan. Muli niyang binuklat ang mga pahina. Ngunit ngayon, mayroon ng bagong kahulugan ang bawat salita. Ito ang mga piraso ng isang palaisipan na kailangan niyang buuin. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa huling pahina. Mayroong isang bahagi na tila pinunit. Ngunit sa natitirang piraso ng papel, mayroong isang tanong na isinulat ng kanyang ina sa isang nagmamadaling sulat kamay na tila isang huling kaisipan bago mangyari ang trahedya. Isang tanong na binubuo ng 3 salita lamang. Sino si Alcantara? Lumipas ang ilang araw matapos ang iskandalo sa kasal. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong Maynila. Ngunit para kay Amelia, ang ingay ng lipunan ay wala ng halaga. Ang kanyang mundo ay lumiit. Nakasentro na lamang sa isang lumang kwaderno at sa mga lihim na nakapaloob dito. Ang grandiyosong silid-aklatan ng mga De La Vega, na dating lugar ng kapayapaan para sa kanya, ay naging kanyang war room. Kasama ang kanyang tita Lorna, maghapon silang nakatungo sa mesa, sinusubukang unawain ang mga isinulat ni Althea. Ang bawat pahina ay isang palaisipan. Mga pangalan ng mga shell corporation, mga numero ng bank account sa ibang bansa, at mga code na tila walang kahulugan. Hija, hindi kaya masyadong mapanganib ito? Basag ni Tita Lorna sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay bakas ng pag-aalala. Baka dapat ipaubaya na lang natin ito sa mga awtoridad. Umiling si Amelia. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kwaderno. Sino po ang pagkakatiwalaan natin, tita? Sinabi ni Papa na si Miguel Imperial ay may mga koneksyon kahit saan. Kung ang sarili naming kumpanya ay nagamit niya, paano pa kaya ang iba? Tumingin siya sa kanyang tiyahin. Ang kanyang mga mata ay may bagong tigas. Si Mama, nagsimula siya nito. Tatapusin ko. Habang sila'y nag-uusap, isang kaluskos mula sa pasilyo ang nagpatigil sa kanila. Nagkatinginan sila, parehong pinipigil ang kanilang paghinga. Ngunit ilang sandali pa, katahimikan na muli. Ipinagkibit balikat na lang ito ni Amelia
Ngunit hindi maalis sa kanyang pakiramdam ang tila may mga matang laging nakamasid. Isang malamig na pakiramdam na nananayo sa kanyang mga balahibo. Kinabukasan, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, pumasok si Amelia sa De La Vega Holdings. Kailangan niyang magsimula sa loob. Kung nagamit ni Miguel Imperial ang kanilang kumpanya, naroon sa mga dokumento ang ebidensya. Sa boardroom, ang tensyon ay halos mahahawakan. Lahat ng miyembro ng board ay naroroon at ang kanilang mga tingin ay pinaghalong awa at pag-uusisa. Ngunit isang tao ang walang pakialam, si Celine Alcantara, ang Chief Operating Officer. Nakaupo ito sa kanyang silya, diretso ang tingin. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng hangin mula sa air conditioner. Ngayong narito na si Miss De La Vega. Panimula ni Celine, ang kanyang boses ay matalas at propesyonal. Maaari na nating simulan ang tungkol sa Imperial Logistics Expansion Project. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng kaba sa dibdib ni Amelia. Ito iyon. Sandali! Putol ni Amelia. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang inaasahan. Nais kong makita ang lahat ng financial report ng proyektong yan. Itinaas ni Celine ang isang kilay. With all due respect, Amelia, ang mga dokumentong yon ay para sa mga board members lamang. Kumpleto na ang ating due diligence at aprobado na ito. May-ari rin ako ng kumpanyang ito, giit ni Amelia. At may nakita akong ilang kaduda-dudang transaksyon sa mga paunang ulat na ipinadala sa amin. Nais kong malaman kung bakit napakalaki ng miscellaneous expenses para sa proyektong ito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Celine. Ang mga yon ay standard operating costs para sa international logistics. Kung mayroon kang kaalaman sa negosyo, maiintindihan mo sana. Ang mga salitang yon ay isang sampal. Pinalabas siyang ignorante at emosyonal sa harap ng lahat. Walang kumampi sa kanya. Nakita niya kung paano yumuko ang ibang miyembro ng board. Takot na kontrahin si Celine. Natalo siya sa unang round. Pauwi na si Amelia. Dala ang bigat ng kanyang pagkatalo. Nang mapansin niya ito sa kanyang rear view mirror. Isang itim na sedan, walang plaka, tila pamilyar. Doon niya naalala, nakita na niya ito kahapon malapit sa kanilang bahay. At noong isang araw, sa labas ng isang restaurant na kanyang pinuntahan. Hindi ito nagkataon lamang. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nanlamig ang kanyang mga kamay sa manibela. Sinubukan niyang lumiko sa ibang kalye, ngunit sumunod pa rin ito. Malinaw na. Sinusundan siya. Nang makarating siya sa gate ng kanilang subdivision, mabilis siyang pumasok at tiningnan kung susunod pa ang sasakyan. Huminto ito sa labas ng gate at pagkatapos ng ilang sandali ay umalis. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Pumasok siya sa loob ng mansyon. Ang katahimikan ay tila isang banta ngayon. Dumiretso siya sa kanyang silid, hinahangad ang seguridad ng kanyang pribadong espasyo. Pagbukas niya ng pinto, isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanya. Ang kanyang silid, ang kanyang santuwaryo, nilapastangan. Hindi ito magulo na parang pinasok ng isang magnanakaw. Mas masahol pa. Ang bawat gamit ay maingat na ginalaw. Ang mga drawer ay bahagyang nakaawang. Ang mga libro sa estante ay wala sa tamang ayos. Ang unan sa kanyang kama ay nakabaliktad. May hinahanap sila. Nanginginig na nilibot niya ng tingin ng buong silid. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Walang nawawala. Ang kanyang alahas, ang kanyang pera, lahat ay naroon. Iisa lang ang ibig sabihin nito, hindi pagnanakaw ang kanilang pakay. At pagkatapos, nakita niya ito. Sa malaking salamin ng kanyang tokador, may isang bagay na nakadikit. Isang bulaklak, isang itim na rosas, isang mensahe, isang babala. Alam nila kung sino siya. Alam nila kung ano ang kanyang ginagawa. At nakapasok sila sa lugar kung saan siya dapat pinakaligtas kamikasanya. Mula sa bintana ng kanyang malawak na aklatan,
Pinagmasdan ni Don Rafael de la Vega ang kanyang hardin. Ang mga rosas ay namumukadkad, walang kamalay-malay, sa nabubuong kadiliman sa loob ng mansyon. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakapatong ang mga gamot para sa kanyang puso. Isang paalala ng kanyang sariling kahinaan. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi lamang dahil sa kanyang karamdaman. Ito ay ang sakit ng takot. Takot para sa kanyang nag-iisang anak. Nakita niya kung paano nagbago si Amelia sa loob lamang ng ilang araw. Ang dating malambing na dalaga ay napalitan ng isang babaeng may determinasyon sa mga mata. Isang apoy na minana nito mula sa kanyang ina. Ipinagmamalaki niya ito, ngunit kasabay nito, kinakain siya ng kaba. Dahil alam niya, ang apoy na iyon ang mismong bagay na maaaring maglagay dito sa kapahamakan. Ang itim na rosas na natagpuan ni Amelia. Iyon ay hindi lamang isang babala. Iyon ay isang selyo mula sa demonyo. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang isa sa kanilang mga kasambahay. Don Rafael, may bisita po kayo. Si Don Miguel Imperial. Nanigas ang panga ni Don Rafael. Ang lobo ay nasa kanyang pintuan. Papasukin mo siya. Utos niya. Mabilis na inayos ang kanyang sarili. Itinabi niya ang kwaderno ni Althea na kanina'y binabasa niya at isinuot ang maskara ng isang matandang may sakit. Ilang sandali pa, pumasok si Miguel Imperial. Nakasuot ng isang mamahaling suit, dala ang isang basket ng mga prutas at may isang ngangiti sa labi na kayang linlangin ang sinuman. Ang kanyang presensya ay pumuno sa silid, isang nakakakilabot na kabalintunaan ng kabaitan at kasamaan. Rafael, compadre, bati ni Miguel. Ang kanyang boses ay malalim at tila puno ng pag-aalala. Nabalitaan ko ang nangyari. Ayos ka lang ba ang puso mo? Ako'y matanda na, Miguel. Ang mga ganitong kaguluhan ay hindi na maganda para sa akin. Sagot ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay sadyang pinahina. Mabutit na padaan ka. Naupo si Miguel sa silyang nasa tapat niya. Inilapag nito ang basket ng prutas sa mesa. Sa tabi mismo ng mga gamot ni Don Rafael, isang simbolikong kilos, ang handog ng buhay sa tabi ng banta ng kamatayan. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ng Mateo na yon. At si Clarice, isang ahas, sabi ni Miguel, umiiling na tila labis na nadismaya. Pero ang anak mo, si Amelia, napakatatag niya, isang tunay na de la Vega. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Don Rafael. Oo, matatag ang aking anak. Ngumiti si Miguel, isang ngangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. She reminds me so much of her mother, Althea. Ganoon din siya katapang. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa mula sa bibig ng berdugo nito ay parang isang suntok sa sikmura ni Don Rafael. Bigla, ang paligid ay naglaho at bumalik siya sa isang gabi, 5 taon na ang nakalipas. Umuulan noon. Si Althea ay kagagaling lang sa isang misteryosong lakad. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mag-ingat ka kay Miguel, Rafael, sabi ni Althea sa kanya noon, ipinapakita ang ilang dokumento. Hindi siya ang taong inaakala mo. May mga ginagawa siyang illegal gamit ang pangalan ng kumpanya. Ano ka ba, Althea? Si Miguel ay kaibigan ko, kapatid ang turingan namin. Sagot niya noon, puno ng pagtitiwala sa kanyang kaibigan. Huwag mong bigyan ng kulay ang mga bagay-bagay. Ang huling mga salita ni Althea sa kanya, bago ito umalis sa gabing iyon, ay isang babala. Sana nga tama ka, Rafael, dahil kung hindi, baka hindi mo na ako muling makita. Kinabukasan, natagpuan ang sasakyan nito sa ilalim ng isang bangin. Aksidente, sabi nila. Rafael, ayos ka lang ba? Ang boses ni Miguel ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Namumutla siya. Paumanhin, Miguel. May naalala lang ako. Sabi ni Don Rafael, pinipilit na kontrolin ang kanyang paghinga. Tumayo si Miguel at lumapit sa kanya. Ipinatong nito ang kamay sa kanyang balikat. Ang bigat ng kamay na yon ay parang isang banta.
Dapat ingatan mo si Amelia, Rafael. Sabi ni Miguel sa isang boses na halos pabulong na, puno ng nakatagong kahulugan. Mahalaga ang pamilya. Mahirap na sa panahon ngayon. Maraming aksidente ang nangyayari sa mga taong masyadong matapang. Iyon na, ang direktang pagbabanta. Ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Ngumiti lang si Don Rafael, kahit na ang gusto niyang gawin ay sakalin ang lalaking nasa harapan niya. Salamat sa pag-aalala, kompadre. Makakaasa kang iingatan ko ang aking anak. Nang makaalis na si Miguel, ang pinto ng aklatan ay nagsara na may isang malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa wakas, bumagsak ang maskara ni Don Rafael. Ang lahat ng emosyon, ang galit, ang takot para kay Amelia, ang pagsisisi sa pagkamatay ni Althea, ay sumugod sa kanya nang sabay-sabay na parang isang dambuhalang alon. Isang matinding sakit ang biglang kumirot sa kanyang dibdib. Mas matindi kaysa sa dati. Napakapit siya sa kanyang puso. Hindi makahinga. Ang sakit ay gumapang pataas sa kanyang leeg at braso. Sinubukan niyang sumigaw, tumawag ng tulong, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang mga libro sa estante ay nagsimulang umikot. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang huling nakita niya ay ang nakangiting mukha ni Althea sa isang larawan sa kanyang mesa. At pagkatapos, ang lahat ay nagdilim. Ang puting kulay ng ospital ay nakakasilaw, nakakabingi. Bawat sulok ay amoy gamot at pighati. Para kay Amelia, ang bawat beep ng heart monitor na nakakabit sa kanyang ama ay isang kompas, isang saglit na ginhawa na sinusundan ng walang katapusang pag-aalala. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Don Rafael. Hawak ang kamay nito na ngayon ay may nakakabit na suwero. Ang kanyang ama, ang kanyang turing bato, ay nakahiga doon, mahina at walang malay. Ang sabi ng doktor, isang matinding atake sa puso. Dahil sa stress, dahil sa matinding emosyon, at alam ni Amelia kung sino ang may kagagawan nito. Si Miguel Imperial, isang anino ang tumigil sa may pintuan ng ICU. Hindi ito napansin agad ni Amelia. Masyado siyang abala sa pagdarasal. Ngunit nang magsalita ang anino, ang boses nito ay kasing lamig ng hangin sa silid. Amelia. Napalingon siya, handang magalit, handang paalisin kung sino man ang nang-iistorbo sa kanila, ngunit natigilan siya. Nakatayo roon si Celine Alcantara. Wala ang karaniwan nitong business suit. Nakasuot ito ng simpleng itim na blouse at pantalon. Wala ang matapang na aura ng isang COO. Sa halip, ang nakatayo sa harap niya ay isang babaeng tila may pasanpasang sariling mundo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay pagod at may bahid ng galit. Kung narito ka para pag-usapan ng negosyo, wala ako rito bilang COO mo. Putol ni Celine. Ang kanyang boses ay kakaiba. May bahid ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan itong lumapit. Narito ako. Dahil sa tanong sa kwaderno ng iyong ina. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amelia. Anong alam mo tungkol doon? Huminto si Celine, may ilang talampakan ng layo mula sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon hindi kay Amelia, kundi kay Don Rafael na natutulog. Sa isang iglap, nakita ni Amelia ang isang emosyon sa mukha ni Celine na hindi niya pa nakikita dati. Pighati at pagsisisi. Bumalik ang isip ni Celine sa isang alaala mula sa kanyang kabataan. Isang maliit na bahay sa isang masikip na lugar sa Quezon City. Ang kanyang ina na laging may sakit. At siya, isang batang babae na laging nakatanaw mula sa malayo sa mga larawan sa dyaryo ng pamilya De La Vega. Isang perpektong pamilya na mayroon ng lahat ng bagay na hindi niya kailanman mararanasan. Naaalala niya ang sakit tuwing dumadaan ang magarang kotse ni Don Rafael sa kanilang lugar, ngunit hindi man lang humihinto. Ang tanong na isinulat ni Althea bago siya mamatay. Sabi ni Celine,
Ibinabalik ang kanyang sarili sa kasalukuyan. Itinanong niya, "Sino si Alcantara?" Tumingin si Celine diretso sa mga mata ni Amelia. Ang kanyang mga labi ay nanginginig ng bahagya. "Ako si Alcantara." Pag-amin niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. "Celine Alcantara, anak din ako ni Don Rafael." Ang mga salita ay tila sumabog sa loob ng tahimik na silid. Napaurong si Amelia, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Hindi. Imposible. Nagsisinungaling ka." Umiling si Celine. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sana nga nagsisinungaling lang ako. Ang buhay ko ay sana naging mas madali. Oo, Amelia, magkapatid tayo sa ama." "Kaya pala," bulong ni Amelia, habang ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang galit ni Celine sa kanya, ang pagnanais nitong laging patunayan ang sarili. Ito pala ang dahilan. Pumunta ako sa De La Vega Holdings na may isang layunin, ang maghiganti. Pagpapatuloy ni Celine, ang kanyang boses ay puno ng katapatan na ngayon lang narinig ni Amelia. "Gusto kong kunin ang lahat ng sa tingin ko ay ipinagkait sa akin at sa aking ina. Kaya nakipag-alyansa ako kay Miguel Imperial. Inakala kong gagamitin ko siya, pero ako pala ang kanyang ginagamit." "Kasamahan kanya?" Akusa ni Amelia, ang galit ay muling nag-aapoy. "Dati," mabilis na sagot ni Celine, "hanggang sa nalaman ko ang katotohanan. Hanggang sa naintindihan ko na ang kalaban niya ay hindi lang si Don Rafael, kundi ang buong pamilya natin. Hanggang sa nalaman ko na siya ang pumatay sa iyong ina. Ang plano niya ay sirain tayong lahat, Amelia, at hindi ako papayag na mangyari iyon." Ang pag-amin ay tapat at puno ng bigat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amelia si Celine hindi bilang isang karibal, kundi bilang isang biktima rin na naligaw ng landas dahil sa sakit ng nakaraan. Lumapit si Celine sa tabi ng kama. Ang kanyang tingin ay puno ng pagsisisi habang nakatingin sa kanilang ama. "Sinubukan kong bawiin ang lahat. Sinubukan kong pigilan ang mga plano ni Miguel. Pero huli na. Ang pag-atake kay Papa, kasalanan ko ito." Nakatitig lang si Amelia. Gulong-gulo ang isip at puso. Ang babaeng kinaiinisan niya ay siya palang susi sa lahat. Ang kanyang kapatid. Humarap si Celine sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Ang lamig ay bumalik. Ngunit ngayon, hindi ito nakatutok sa kanya, kundi sa isang hindi nakikitang kaaway. "Hindi ko na kayang labanan si Miguel ng mag-isa," sabi ni Celine. "Pero tayong dalawa, marahil kaya natin. Ang galit mo at ang kaalaman ko." Itinuon niya ang kanyang tingin sa kwadernong nasa tabi ng kama ni Amelia. "Alam ko kung paano basahin ang code ng iyong ina," sabi ni Celine. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng katiyakan. "At alam ko kung nasaan ang susunod na pahiwatig." Ang aklatan ng mga De La Vega ay nababalot ng isang kakaibang tensyon. Ang amoy ng mga lumang libro na dati nagbibigay ng kapanatagan kay Amelia ay tila napalitan ng amoy ng panganib at kawalan ng tiwala. Sa gitna ng malaking mesa, sa pagitan niya at ni Celine, nakalatag ang kwaderno ni Althea. Ito ang kanilang nag-iisang tulay, ngunit ito rin ang pader na naghihiwalay sa kanila. Ilang oras na silang nagtatrabaho. Si Celine, sa kanyang matalas na isipang pangnegosyo, ay mabilis na kumilos. Ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa pagtipa sa kanyang laptop. Binubuksan ang mga encrypted files, kinukumpara ang mga pangalan sa kwaderno sa mga database ng kanilang kumpanya. Si Amelia naman ay isang tahimik na tagamasid. Sinusuri ang bawat kilos ni Celine. Naghahanap ng kahit anong senyales ng pagtataksil. Paano niya pagkakatiwalaan ang babaeng minsan nang kumampi sa pumatay sa kanyang ina? Gaya ng sinabi ko, basag ni Celine sa katahimikan. Hindi inaalis ang tingin sa screen.
Ang Imperial Logistics Expansion Project ay isang malaking palabas. Tignan mo ito. Itinuro niya ang isang diagram sa kanyang laptop. Ang paunang pondo ay idinaan sa 3 shell corporations na nakarehistro sa Cayman Islands. Pagkatapos, ang pera ay ibinayad sa isang non-existent supplier sa China at bumalik sa Pilipinas bilang foreign investment sa isang construction company na pag-aari rin pala ni Miguel. Money laundering. Classic. Ang bawat salita ni Celine ay may bigat at katiyakan. Naiintindihan ni Amelia ang konsepto, ngunit ang bilis at linaw ng paliwanag ni Celine ay nagpapakita kung gaano ito kabisado sa mundong yon. Isang parte ni Amelia ang humanga, ngunit isang parte rin ang lalong natakot. Kung alam mo ang lahat ng ito, bakit hindi mo siya nilabanan noon pa? Hindi mapigilang tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay may bahid ng panunumbat. Huminto si Celine sa pagtipa. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Amelia ang pagod sa mga mata nito. Dahil sa galit, Amelia, ang galit ay nakakabulag. Inakala kong gagamitin ko siya para makuha ang nararapat sa akin. Pero huli na nang malaman kong ako ang kanyang ginagamit na piyesa sa mas malaki niyang laro. Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho. Habang lumalalim ang gabi, ang pag-aalinlangan sa puso ni Amelia ay unti-unting nababawasan, napapalitan ng isang maliit na sinag ng pag-asa. May katotohanan sa mga sinasabi ni Celine. Magkasama, marahil, may pag-asa silang mabigyan ng hustisya ang kanyang ina. Ngunit huminto sila sa isang pahina. Iba ito sa lahat. Walang numero, walang pangalan ng kumpanya. Isang maikling pangungusap lamang ang nakasulat sa magandang sulat kamay ni Althea, kung saan natutulog ang araw sa likod ng lawa. Ano ito? Tanong ni Celine, kumunot ang noo. Hindi ito code na pangnegosyo. Ito ay personal. Tumingin siya kay Amelia. Wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Ikaw lang ang maaaring makakaalam. Napatitig si Amelia sa mga salita. Pamilyar. Napaka-pamilyar. Napapikit siya at bigla, bumalik siya sa kanyang alaala. Siya ay 8 taong gulang. Nakaupo sa balkonahe ng kanilang bahay bakasyunan sa Tagaytay. Ang hangin ay malamig. Katabi niya ang kanyang ina, si Althea, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa likod ng bulkang Taal. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Tignan mo, anak, bulong ng kanyang ina sa kanya noon habang isinusuklay ng mga daliri nito ang kanyang buhok. Ang ganda, hindi ba? Dito natutulog ang araw sa likod ng lawa. Ito ang ating munting paraiso, ang ating lihim na kahon ng kayamanan. Biglang napamulat si Amelia, ang kanyang puso ay kumakabog. Alam ko na, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa biglaang pagkaunawa. Tagaytay. Ang lumang bahay natin sa Tagaytay. Ipinaliwanag niya ang alaala kay Celine na nakikinig ng may matinding atensyon. Lihim na kahon ng kayamanan. Hindi laruan ang tinutukoy niya, Amelia. Ito na siguro iyon. Ang huling ebidensya. Ang bagay na hindi niya maaaring itago sa bangko o sa opisina. Kailangan nating puntahan iyon. Isang bagong determinasyon ang pumuno sa silid. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Hindi tayo maaaring basta-basta pumunta doon, sabi ni Celine. Ang kanyang pagiging strategist ay muling lumabas. Binabantayan ka nila. Kailangan nating umalis nang hindi nila namamalayan bukas ng madaling araw habang ang buong syudad ay tulog pa. Tumango si Amelia. Nagkaroon sila ng plano. Sa wakas, meron silang isang konkretong hakbang. May pag-asa. Nagsimula na silang magligpit ng kanilang mga gamit, naghahanda para sa kanilang misyon kinabukasan, nang biglang tumunog ang telepono ni Amelia. Isang hindi rehistradong numero. Nagkatinginan sila ni Celine. Nag-alinlangan si Amelia na sagutin ito. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya.
Sinagot niya ang tawag at pinindot ang video call option. Bumungad sa screen ang isang madilim at nanginginig na imahe. At pagkatapos, nanigas si Amelia sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Nakagapos sa isang silya ang kanyang tita Lorna. May busal ang bibig nito at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Puno ng luhang hindi makadaloy. Ang kamera ay dahan-dahang umikot at isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen. Isang mukha na minsan niyang minahal na ngayon ay puno ng kasamaan. Si Mateo Sandoval, ngumiti ito. Isang nangiting nakakakilabot. "Miss Me, mahal?" tanong nito. Ang boses ay puno ng panunuya. "Nabalitaan kong may hinahanap daw kayo. Baka gusto niyong makipagpalit?" "Huwag mong gagawin yan, Amelia." Isa itong bitag. Ang boses ni Celine ay matigas at puno ng babala. Ngunit para kay Amelia, ang mga salitang iyon ay tila nanggagaling sa napakalayo. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng kanyang tita Lorna. Takot at walang kalaban-laban sa kamay ng mga taong minsan na siyang sinaktan. Ang tanging naririnig niya ay ang mayabang na boses ni Miguel Imperial sa kabilang linya na pumalit kay Mateo. "Simple lang ang kasunduan, Hija," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado na, lalong nakadagdag sa kilabot. "Ang kwaderno ng iyong ina, kapalit ng buhay ng iyong tiyahin. Mag-isa kang pumunta sa bahay ninyo sa Tagaytay. Walang pulis, walang kasama. Isang maling galaw mo lang, Amelia. At ipapadala ko sa iyo ang iyong tita Lorna ng pira-piraso. Pagkatapos noon, ibinaba na ang tawag. Hindi ka maaaring pumunta." Giit ni Celine, hinawakan ang braso ni Amelia. "Ito ang gusto nila. Mahuhulog ka sa kanilang patibong." "Anong gusto mong gawin ko, Celine?" Sigaw ni Amelia. Ang kanyang boses ay basag dahil sa pinaghalong galit at desperasyon. "Hayaan ko na lang napatayin nila si Tita Lorna. Siya na lang ang natitira sa akin mula sa pamilya ni Mama. Hindi ko kaya. May iba pang paraan." Wala na. Wala ng oras. Nagkaroon ng isang maikling ngunit matinding pagtatalo sa pagitan nilang dalawa. Ang lohika laban sa emosyon. Ang malamig na stratehiya laban sa nag-alab na pagmamahal sa pamilya. Ngunit sa huli, alam nilang pareho na sa ganitong sitwasyon, ang puso ang laging mananaig. "Sige," sabi ni Celine. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado. Tila sumusuko na. "Pumunta ka. Pero pakinggan mo ako, Amelia. Pakinggan mo akong mabuti. Ito ang gagawin natin." Habang nagmamaneho si Amelia sa madilim at paakyat na daan ng South Luzon Expressway patungong Tagaytay, ang bawat kilometro ay tila isang hakbang palapit sa impyerno. Mag-isa siya sa kotse, ngunit ang mga salita ni Celine ay malinaw na umuulit sa kanyang isipan. Isang plano B na puno ng panganib. Ang kwadernong nasa kanyang tabi ay tila isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Ang lamig ng hangin sa Tagaytay ay mas matindi kaysa karaniwan. O marahil, ito ay ang lamig ng takot na gumagapang sa kanyang mga buto. Bawat puno sa gilid ng daan ay tila isang anino. Bawat alulong ng hangin ay tila isang babala. Nang sa wakas ay narating niya ang gate ng kanilang lumang rest house. Huminto siya. Ang bahay na dati puno ng masasayang alaala ay ngayon tila isang bahay ng multo. Madilim ang paligid, maliban sa isang ilaw na nagmumula sa bintana ng sala. Hudyat na naghihintay sila. Dala ang kwaderno, dahan-dahan siyang bumaba ng kotse. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay maingat. Ang bawat tunog ay pinalalakas ng katahimikan ng gabi. Tinulak niya ang mabigat na pinto. Bumukas ito nang may mahinang langit-ngit. Ang sala ay walang laman. Walang Tita Lorna. Walang Mateo. Tanging isang silya sa gitna ng silid at isang dim lamp sa tabi nito. "Alam kong darating ka." Isang boses ang narinig niya mula sa dilim.
Mula sa anino ng hagdanan, lumabas si Don Miguel Imperial, nakasuot ng isang simpleng polo, ngunit ang kanyang presensya ay mas nakakatakot kaysa noong siya ay nakasuit. Nasaan siya? Malamig na tanong ni Amelia. Darating din tayo dyan, sagot ni Miguel, dahan-dahang lumalapit. Pero una, ang pinunta mo, ang pinunta ko. Itinuro niya ang kwadernong hawak ni Amelia. Nanginginig ang mga kamay na iniabot ni Amelia ang kwaderno. Ito ang huling piraso ng kanyang ina. At ngayon, ibibigay niya ito sa mismong pumatay sa kanya. Kinuha ito ni Miguel at binuklat. Tiningnan niya ang mga pahina. Isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Matagal ko nang hinahanap ito. Ang iyong ina, masyado siyang matalino, masyadong mapanghimasok. Hayop ka! Hindi na napigilan ni Amelia. Tumawa lang si Miguel, isang tawang nakakakilabot. Tapos na ang laro, Amelia. Ibigay mo na sa akin ang huling piraso. Ang orihinal na kopya ng mga dokumento na alam kong itinago ng iyong ina dito. Ibalik mo muna sa akin si Tita Lorna. Ah, oo. Ang iyong minamahal na tiyahin, sabi ni Miguel na may panunuya. Sino ang nagsabing siya lang ang kailangan ko? Sa hudyat na yon, isang ilaw ang bumukas sa itaas ng hagdanan at mula sa dilim, isang tao ang lumabas. Isang taong hindi inaasahan ni Amelia na makikita dito. Ang kanyang madrasta, si Clarice. At sa kamay ni Clarice, may hawak itong baril. Isang itim, makintab, at nakakakilabot na baril. At ang dulo nito ay nakatutok ng diretso sa ulo ni Amelia. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Ito pala ang plano. Hindi lang nila kukunin ang ebidensya. Tatapusin na nila siya. Dito, ngayong gabi. Ngumisi si Clarice. Oras na para magbayad, stepdaughter. Habang si Amelia ay naglalakbay patungo sa bitag sa Tagaytay, si Celine Alcantara naman ay nagmamaneho sa kabilang direksyon patungo sa puso ng Makati. Ang kanyang destinasyon, ang Imperial Tower, ang salaming tore na nagsisilbing simbolo ng kapangyarihan ni Miguel Imperial. Ito ang lungga ng halimaw. Para kay Celine, ang takot ay isang bagay na matagal na niyang natutunang kontrolin. Itinutupi niya ito at itinatago sa isang sulok ng kanyang isipan. Ang nangingibabaw sa kanya ngayon ay isang malamig at matalas na focus. Ang bawat segundo na ginugugol ni Amelia kasama si Miguel ay isang segundong maaaring ikamatay nito. Ang plano B ay walang puwang para sa pagkakamali. Iparada niya ang kanyang kotse, ilang blok ang layo mula sa gusali, at naglakad sa madilim na kalye. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, walang emosyon. Sa lobby ng Imperial Tower, isang security guard lang ang nagbabantay. Ngumiti si Celine, isang nangiting pangnegosyo na sanay na siyang gamitin. Good evening, Mang Tonyo. Medyo late na ako umuwi. May tinapos lang. Good evening din, Ma'am Celine. Bati ng gwardiya. Nakilala na siya bilang kanang kamay ni Don Miguel. Gamit ang isang access card, dumaan siya sa turnstile. Ang card na yon ay hindi sa kanya. Isa itong perpektong kopya ng card ni Miguel, isang bagay na ipinagawa niya ilang linggo na ang nakalipas, noong nagsisimula pa lang siyang magduda sa kanyang amo. Ito ang kanyang alas. Habang paakyat ang elevator, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na pinto. Ang babaeng nakatingin pabalik ay kalmado, ngunit alam niya ang unos na nagaganap sa loob. Mag-ingat ka, Amelia. Bulong niya sa kanyang isipan. Bigyan mo ako ng sapat na oras. Ang opisina ni Miguel Imperial ay nasa pinakatuktok na palapag. Isang malawak na espasyo na may floor-to-ceiling na bintana na nagbibigay ng perpektong tanawin ng buong syudad. Ito ang trono ng isang hari. Isang hari ng kasinungalingan. Mabilis na kumilos si Celine. Hindi niya binuksan ang mga ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga gusali sa labas at sa screen ng computer ni Miguel.
Isinaksak niya ang isang maliit na itim na external hard drive sa USB port. Agad na lumabas ang isang program na siya mismo ang gumawa. Isang program na idinisenyo para kopyahin ang bawat file sa server nang hindi nagiiwan ng bakas. Pinindot niya ang enter. At ang takbuhan laban sa oras ay nagsimula. Isang progress bar ang lumitaw sa screen. 1%, 2%. Bawat pagtaas ng porsyento ay parang isang patak ng tubig sa disyerto. Napakabagal sa paraang nakakabaliw. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang oras. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay kasabay ng pagkurap ng ilaw ng hard drive. Na-imagine niya si Amelia, nag-iisa sa madilim na bahay sa Tagaytay. Kaharap ang mga taong handang pumatay. Bilisan mo. 15%. Narinig niya ang tunog ng mga yabag sa pasilyo. Ang mga nagrorondang gwardiya. Nanigas siya. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng malaking mesa ni Miguel. Ang liwanag mula sa flashlight ng mga gwardiya ay sumayaw sa sahig, dumaan sa siwang sa ilalim ng pinto. Huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng opisina. Nag-usap sila tungkol sa basketball. Pinigil ni Celine ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang maling galaw lang, isang maliit na ingay, at tapos na ang lahat. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagpatuloy sa paglalakad ang mga gwardiya. Huminga ng maluwag si Celine, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bumalik siya sa harap ng computer. 48%, 49%. Ang oras ay tila gumagapang. Ang bawat minuto ay isang torture. Kailangan niyang magtiwala kay Amelia. Kailangan niyang magtiwala na kaya nitong paikutin si Miguel, na kaya nitong bilhin ang oras na kailangan niya. Dalawang kapatid na babae na naglalaban sa magkaibang larangan para sa iisang layunin. 7%, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Galing sa isang numerong hindi niya kilala. Isang litrato lang ang laman. Ang itim na kotse ni Amelia nakaparada sa harap ng rest house sa Tagaytay. Isang mensahe. Nandito na siya. Nanlamig ang buong katawan ni Celine. Nagsimula na ang palabas. 95%, 96%, 97%. Halos naroon na siya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Hindi kumukurap. 99%. Isang malakas na beep mula sa computer ang hudyat na tapos na ang pag-download. Download complete. Mabilis niyang tinanggal ang hard drive. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Nagawa niya. Nasa kanyang mga kamay na ang lahat ng ebidensya laban kay Miguel Imperial. Ang lahat ng pinaghirapan ng ina ni Amelia. Nang akma na siyang tatayo para umalis, isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Hindi ito ang mabagal na paglalakad ng mga nagrorondang gwardiya. Ito ay ang tunog ng mabilis at tiyak na mga yabag. Papalapit. Papunta mismo sa direksyon ng opisina. Bago pa man siya makakilos, narinig niya ang pagpihit ng susi sa seradura ng pinto. Wala na siyang mapagtataguan. Wala nang daan para makatakas. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang malamig na dulo ng baril na nakatutok sa kanyang noo ay tila nagyayelo sa buong pagkatao ni Amelia. Sa isang iglap, ang lahat ay tila bumagal. Ang mapanuyang ngiti ni Clarice. Ang ekspresyon ng tagumpay sa mukha ni Miguel Imperial, ang nakakabinging katahimikan ng lumang bahay. Ito na ba ang katapusan? Matatapos ba ang lahat dito, tulad ng kanyang ina? Ngunit sa gitna ng takot, isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang puso. Ang alaala ng kanyang ina, ang sakripisyo ng kanyang ama, ang tiwala ni Celine. Hindi siya susuko. Napakagaling, basag ni Amelia sa katahimikan. Ang kanyang boses, sa kanyang sariling pagkagulat, ay kalmado at puno ng pang-uuyam. Isang hamak na ahas at isang duwag na mamamatay tao. Talagang bagay kayo sa isa't isa. Nagbago ang ekspresyon ni Miguel.
Napalitan ng inis ang kanyang pagiging kampante. Mag-ingat ka sa iyong pananalita, Amelia. Bakit, Don Miguel? Natatakot ka ba sa katotohanan? Hamon ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, hindi na nagpapakita ng anumang takot. Tumingin siya diretso sa mga mata ng lalaki. Akala mo ba panalo ka na? Akala mo ba nakuha mo na ang lahat? Kahit kailan, hindi mo matatalo ang aking ina. Kahit sa kamatayan, mas matalino pa rin siya sa'yo. Tumahimik ka, sigaw ni Miguel. Halatang natapakan ang kanyang ego. Hindi! Giit ni Amelia. Ang kwadernong yan, isa lamang yung kopya. Isang pain. Ang tunay na ebidensya, ang lahat ng orihinal na dokumento, nakatago sa isang lugar na hinding-hindi mo mahahanap. Laging 10 hakbang sa unahan mo ang aking ina. At ako, anak niya ako. Isang kasinungalingan iyon, isang desperadong sugal. Ngunit nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Miguel. Ang kanyang pagiging arogante, ang kanyang kahinaan. Biglang, blag. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong kabahayan. Ang pinto sa harapan ay sa pilitang bumukas, bumagsak mula sa pagkakatama nito. Mula sa dilim ng gabi, isang figura ang humakbang papasok sa liwanag, hindi nag-iisa. Nakatayo roon, mas matatag kaysa kailanman, si Don Rafael de la Vega. Hindi na siya ang mahinang matanda na nakaratay sa ospital. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit ng isang amang handang pumatay para sa kanyang anak. At sa likuran niya, armado at handa, ang isang buong team ng mga pulis. Miguel! Ang boses ni Don Rafael ay dumagundong na parang kulog. Tapos na ang laro mo. Ang pagkagulat sa mukha ni Miguel at Clarice ay hindi mababayaran. Nagkagulo ang lahat. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Clarice, lalong idiniin ang baril sa noo ni Amelia. Isang galaw nyo, papatayin ko siya. Ngunit ang atensyon ng lahat ay na kay Don Rafael at Miguel. Paano? Tanong ni Miguel, hindi makapaniwala. Ang puso mo, ang mga doktor. Ang atake sa puso ay totoo. Salamat sa'yo, sagot ni Don Rafael. Pero ang pagpapanggap na mas malala ang kondisyon ko, iyon ang plano B. Salamat sa impormasyon mula sa aking isa pang anak. Sa gitna ng kaguluhan, isang pulis ang mabilis na kumilos at pinalaya si Tita Lorna mula sa pagkakatali sa isang silid. Sinungaling ka hanggang sa huli, Rafael, sigaw ni Miguel. Hindi ako ang sinungaling dito, Miguel. Ganti ni Don Rafael, inamin mo na kanina, narinig ng lahat. Itinaas niya ang isang maliit na digital recorder. Lahat ay nakarecord. Doon na nawala ang lahat ng kontrol ni Miguel. Ang kanyang maskara ng pagiging sibilisado ay tuluyang bumagsak. Oo, ako nga ang pumatay sa asawa mo. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay puno ng lason. Masyado siyang pakialamera at dapat lang na isunod ko na ang magaling niyang anak. Iyon na ang hudyat na hinihintay ng mga pulis. Mabilis silang kumilos. Sinunggaban nila si Clarice, inagawang baril, at pinusasan ito. Si Mateo, na nagtatago sa isang sulok, ay mabilis ding dinakip. 2 pulis ang lumapit para dakpin si Miguel. Ngunit sa kanyang huling desperadong galaw, ang dating kagalang-galang na Don ay naging isang mabangis na hayop. Mabilis niyang inagaw ang baril mula sa holster ng isang pulis. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Umikot si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong galit. Itinutok niya ang baril hindi sa mga pulis, hindi kay Don Rafael, kundi kay Amelia. Ang pinagmulan ng lahat ng kanyang problema. Amelia! Sigaw ni Don Rafael. Isang nakakabinging putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Sinundan ng isa pa. Ngunit hindi si Amelia ang tinamaan. Sa huling sandali, iniharang ni Don Rafael ang kanyang sarili sa harap ng kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Tinanggap ang bala na para dapat dito. Kasabay ng pagbagsak ni Don Rafael, bumagsak din si Miguel. Tinamaan ng bala mula sa ibang mga pulis.
Ang lahat ay tila huminto. Ang tanging maririnig ay ang sirena ng mga pulis sa labas na papalapit at ang nakakapanlumong sigaw ni Amelia. Papa! Ang pamilyar na amoy ng ospital ay muling bumalot kay Amelia. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Ang nakaraang pagdalaw niya rito ay puno ng galit at paghihiganti. Ngayon, ang nararamdaman niya ay isang malalim na pasasalamat at isang nakakapanlumong takot. Sa labas ng operating room, ang bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Kasama niya si Celine at si Tita Lorna. Walang nagsasalita. Ang kanilang mga puso ay iisa sa pagdarasal. Si Tita Lorna ay umiiyak ng tahimik. Si Celine naman ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang karaniwang malamig na ekspresyon ay napalitan ng isang blangkong pagkabalisa. Pagkalipas ng ilang oras na tila habang buhay, lumabas ang isang doktor. The bullet missed his vital organs. Stable na ang kondisyon ni Don Rafael. He's a very strong man. Isang kolektibong hininga ng ginhawa ang pinakawalan nilang tatlo. Ang bigat na nakadagan sa kanilang mga dibdib ay bahagyang gumaan. Si Don Rafael ay mabubuhay. Makalipas ang ilang araw, sa isang pribadong silid sa ospital, naganap ang isang eksenang hindi kailanman inakala ni Amelia na mangyayari. Nakaupo siya sa isang tabi ng kama ng kanyang ama, habang si Celine naman ay nasa kabila. Si Don Rafael, kahit na may benda sa balikat, ay gising na at malinaw na ang isipan. Tinitigan niya ang kanyang dalawang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi na ipakita. Pagsisisi. Patawarin ninyo ako. Panimula ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Tumingin siya kay Celine. Patawarin mo ako, anak. Sa lahat ng taon na ipinagkait ko sa'yo, naging duwag ako. Natakot ako sa sasabihin ng lipunan. Ang aking karuwagan ang nagdulot ng sakit sa'yo at sa iyong ina. Tumingin si Celine sa kanilang ama. Sa unang pagkakataon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Naintindihan ko na po ngayon, Papa. Ang mahalaga, narito na kayo. Pagkatapos ay bumaling si Don Rafael kay Amelia. At ikaw, anak, patawarin mo ako dahil itinago ko sa iyo ang katotohanan. Akala ko, sa pagprotekta sa iyo, ginagawa ko ang tama. Pero ang ginawa ko lang ay ipinagkait sa iyo ang pagkakataong makilala ang tunay na tapang ng iyong ina. At ang tapang na nasa loob mo rin. Umiling si Amelia. Hinawakan ng kamay ng kanyang ama. Ginawa niyo lang po kung ano ang sa tingin niyo ay tama, Papa. At iniligtas niyo ang buhay ko. Wala na akong mahihiling pa. Sa silid na yon, ang mga sugat na dulot ng mga lihim at kasinungalingan ay nagsimulang maghilom. Ang tatlong miyembro ng pamilya de la Vega na pinaghiwalay ng nakaraan ay nagsimulang muling maging buo. Nagkwentuhan sila, hindi tungkol sa negosyo o sa mga kaaway, kundi tungkol sa mga simpleng bagay, mga alaala ni Althea, ang kabataan ni Celine, ang mga pangarap ni Amelia. Sa unang pagkakataon, sila ay naging isang tunay na pamilya. Isang linggo ang lumipas. Bago tuluyang ilipat sina Mateo at Clarice sa isang maximum security na bilangguan, nagdesisyon si Amelia na harapin sila sa huling pagkakataon. Sa isang malamig at maliit na silid sa kulungan, nakita niya sila. Wala na ang dating karangyaan. Si Mateo ay mukhang pagod at talunan. Si Clarice naman ay maputla at puno ng galit ang mga mata. Nandito ka ba para ipamukha sa amin ang iyong tagumpay? Mapait na tanong ni Clarice. Umiling si Amelia. Hindi. Nandito ako para sa sarili ko. Tumingin siya kay Mateo, ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Minahal kita, Mateo. O marahil, minahal ko ang taong akala ko ay ikaw. Ngayon, wala na akong nararamdaman
kundi awa. Pagkatapos ay bumaling siya kay Clarice. At ikaw, Clarice, wala kang kasalanan sa akin na hindi ko kayang patawarin. Dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo. Para sa akin ito. Para makalaya ako. Tumayo siya, handa nang umalis. Sana, sa haba ng panahong ilalagi ninyo dito, mahanap ninyo ang kapayapaan. Paalam. Habang naglalakad siya papalayo sa kulungan, naramdaman ni Amelia ang isang kakaibang gaan. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa masakit na nakaraan ay naputol na. Pag-uwi niya sa mansyon, isang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Isang abogado ang naroon, kasama si Celine. Miss De La Vega, Miss Alcantara, sabi ng abogado. Ipinatawag ako ni Don Rafael. Mayroon siyang bagong last will and testament. Inilatag ng abogado ang dokumento sa mesa. Nakasaad doon, malinaw at walang duda, na ang pamamahala at pagmamayari ng De La Vega Holdings, Inc. ay pantay na hahatiin at ipapasa sa kanyang dalawang anak, Amelia De La Vega at Celine Alcantara. Nagkatinginan ang magkapatid. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay isang simbolo ng tiwala, isang simbolo ng isang bagong simula para sa kanilang pamilya at para sa legacy na iniwan ng kanilang mga magulang. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa loob ng boardroom ng De La Vega Holdings ay iba na. Wala na ang tensyon at takot. Napalitan ito ng isang enerhiya ng pagbabago at pag-asa. At sa gitna ng lahat, sa dulo ng mahabang mesa kung saan dati nakaupo ang kanyang ama, ay nakaupo si Amelia De La Vega. Hindi na siya ang babaeng minsang naglakad sa pasilyo ng simbahan na may pusong wasak at isipang naghihiganti. Ang babaeng nakaupo roon ngayon ay isang pangulo. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Bawat salita niya ay pinakikinggan. Bawat desisyon ay iginagalang. Our third quarter profits have exceeded expectations. Anunsyo niya. Ang kanyang tingin ay lumilibot sa mga miyembro ng board. This is due to the successful launch of the Althea Foundation's community projects, which proves that corporate social responsibility is not an expense but an investment. Sa tabi niya, tumango si Celine, ang COO, na may isang maliit ngunit tapat na ngiti. Sila ay isang perpektong tambalan, ang puso at tapang ni Amelia, at ang talas ng isip at stratehiya ni Celine. Magkasama, hindi lang nila nilinis ang pangalan ng De La Vega, kundi itinaas pa nila ito sa isang bagong antas ng integridad. Ang gabing iyon, ang mansyon ng mga De La Vega ay puno ng tawanan, isang tunog na matagal nang nawala sa mga pasilyo nito. Nakaupo sa hapagkainan sina Amelia, Celine, Don Rafael at Tita Lorna. Si Don Rafael, na may baston na sa kanyang tabi, ay mukhang mas masigla kaysa dati. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay tuluyan nang nawala. Hindi ko akalain na darating ang araw na makikita kong nag-aagawan ang 2 kong anak sa huling piraso ng leche flan. Biro ni Don Rafael habang pinapanood sina Amelia at Celine na nagtatawanan. Ako po ang panganay, Papa. Dapat sa akin yan, sagot ni Celine na may kasamang kindat. Pero ako ang paborito, ganti naman ni Amelia, at ang lahat ay muling humalakhak. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ni Amelia ang kanyang pamilya, isang pamilyang hindi perpekto, isang pamilyang sinubok ng apoy, ngunit ngayon ay buo at masaya. Naramdaman niya ang isang kapayapaang hindi pa niya naramdaman kailanman. Ito ang tunay na tagumpay, hindi ang pagbagsak ng kanilang mga kaaway, kundi ang muling pagbangon ng kanilang pamilya. Kinabukasan, nag-iisa siyang nagtungo sa sementeryo. Ang araw ay maliwanag at ang simoy ng hangin ay banayad. Lumuhod siya sa harap ng puntod ng kanyang ina. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Tanging isang payapang ngiti. Maingat niyang inilapag ang isang sariwang puting rosas
sa ibabaw ng malamig na marmol. "Hi ma," bulong niya. "Kamusta na po kayo dyan? Marami pong nangyari. Sigurado akong alam nyo na ang lahat." Huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. "Natapos ko na po, ma. Nabigyan na po namin kayo ng hustisya. Pero higit sa lahat, natagpuan ko na po ang sarili ko. Nalaman ko na ang tapang pala ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito. At ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad at pagtanggap." Tumayo siya, pinagpagan ang kanyang damit. "Huwag na po kayong mag-alala sa amin. Maayos na po kami. Si Papa, si Tita, at si Ate Celine. Buo na po ulit kami." Tumingin siya sa pangalan na nakaukit sa lapida, Althea de la Vega. Ang kanyang ina, ang kanyang bayani, ang kanyang inspirasyon. Hindi na siya isang anino na kailangan niyang tularan, kundi isang ilaw na gumagabay sa kanyang sariling landas. Bago siya tuluyang umalis, muli siyang lumingon. "Salamat po, ma. Sa lahat." Pagkalipas ng ilang oras, sa Imperial Tower na ngayon ay pag-aari na ng De La Vega Holdings, tumayo si Amelia sa balkonahe ng dating opisina ni Miguel. Mula roon, tanaw niya ang buong syudad ng Makati. Ang mga gusali ay tila mga toreng gawa sa bakal at pangarap, nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Ang hinaharap ay isang malawak at hindi pa naisusulat na aklat. Marami pang darating na pagsubok, marami pang laban na kakaharapin. Ngunit hindi na siya natatakot dahil alam na niya kung sino siya. Siya si Amelia de la Vega. Anak, kapatid, isang pinuno. Isang babaeng bumangon mula sa abo ng pagtataksil, hindi para maningil, kundi para muling magsimula at bumuo ng isang mas magandang bukas. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amelia de la Vega. Isang paglalakbay na puno ng sakit, pagtataksil, at mga lihim, ngunit nagtapos sa paghilom, pagpapatawad, at isang panibagong simula. Ang kwento ni Amelia ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay puno ng mga pagsubok na susukat sa ating katatagan. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa pagbagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon sa bawat pagkakataon. At higit sa lahat, itinuturo nito na ang pinakamabisang panlunas sa pinakamalalim na sugat ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagpapatawad, pagpapatawad sa iba, at lalo na sa ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa hindi pagkakaunawaan? O isang drama tungkol sa mga sakripisyo ng isang ina? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga mungkahi ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.